Seafood naman ang recipe natin today, kaya gagawa tayo ng simple pero masarap na seafood boil. Siyempre gagawin na natin ang madalian yan pero nakatatakam because cooking doesn't have to be hard, it just have to be delicious. Let's go! I-pre-cook muna natin yung ibang ricado na ihahalo natin sa ating seafood boil. Gagamit tayo dyan ng kamote or sweet potato. Usually, ang nilalagay talaga dyan is yung small potatoes or yung baby potato. Pero mga katipsi, masarap din dyan ang kamote. Hiwain lang natin yun ng medyo maliliit, pati itong sweet corn, hiwain lang natin sa 4. At sabay-sabay na nating papalambutin yan. Lalagyan din natin yan ng chicken sausage. Pero pwede naman kahit na anong sausage na prefer nyo. Hiwain lang din natin to ng medyo maliliit. And then, ipiprito natin. Kaya nagpainit na ako dito ng olive oil. Ipiprito lang natin to hanggang sa makuha natin yung golden brown na kulay. After natin maprito itong sausage, prepare naman natin yung mga seafoods. Linisin lang natin tong hipon. Ang simpleng way na paglinis nito mga katipsi is gagamit lang tayo ng toothpick. And itutusok lang natin sa gitna para matanggal yung veins. Ayan, parang ganito sa ginagawa ko. Dahan-dahan lang para hindi maputol. Slowly but surely. At meron din tayong blue crab dito, hihiwain lang natin sa gitna. Meron din tayong halaan na nilinis ko na. At ilalagay natin mamaya. Simulan na natin mag-isa dito sa ating wok. Naglagay lang ako ng 2 bar na margarine. Pero kung prefer nyo yung butter, pwede din yun. Tutunawin lang natin yan at habang tinutunaw natin, nag-slice ako dito ng isang white onions. Hiniwa ko lang ng medyo malalaki to at mince cut naman dito sa ating bawang. Igisa na natin yan ng sabay hanggang sa maluto at lumabas yung aroma. Para sa pampaasim naman natin, nag-slice ako ng isang orange. Kasi masarap yung pinagsamang tamis at asim ng katas ng orange. Pero syempre, lalagyan pa rin natin yan ng lemon juice. Kaya naghiwa ako ng isang lemon dito at yan ang pipigain natin para sa dagdag asim dito sa ating sauce. Para may konting kick, lalagyan natin yan ng sriracha sauce. Pwede naman kahit anong hot sauce na gusto nyo. At para mas masarap, mga 1 to 1/2 tablespoon ng Worcestershire sauce. Ayan, halu-haluin lang natin at pakuluin. Tapos gagawa tayo ng chicken stock. Meron yung nabibili na nasa kahon na mga katipsi. Pero ang gagawin natin is naglalagay lang tayo dito ng konting tubig and then magbubudbud tayo ng chicken powder. Pwede din yung chicken cubes. Pero kung may mabibili kayong chicken stock na ready na yung nasa karton or can, okay din yun. Ayan, halu-haluin lang natin para magsama-sama na yung flavor dyan and then ilagay na natin yung mga seafoods. Meron tayo dyang halaan, pwede din yung tahong, yung blue crabs natin, at itong hipon. Tapos, mekos-mekos na natin yan mga katipsi. Tapos, pakuluin lang natin ng mga 2 to 3 minutes kasi mabilis na maluto itong seafoods. Sunod, lalagyan natin yan ng cajun powder. Pwede yung ready-made na nabibili na. Pero ako, ito yung preferred kong cajun powder. Meron tayo dyan, syempre, paprika, salt, ground black pepper, onion powder, garlic powder, oregano, cayenne powder, at konting chili powder. Kung gusto nyo yung simpleng cajun powder lang mga katipsi, okay na yung paprika, salt, and pepper. Bago natin haluin, ilagay na natin yung sausage para mahalo na natin siya dun sa sauce. Tapos, mekos-mekos lang ulit at pakuluin. At ayan mga katipsi, napakabango na ng sauce natin. Yan yung masarap isabaw sa kanin. At luto na to, kaya ilagay na din natin yung sweet corn at itong sweet potatoes or kamote. Naghiwa rin tayo dito ng green onion, syempre dagdag bango at pampalasa. Ayan, tapos haluin lang natin dahan-dahan para hindi madurog yung kamote. Ayan mga tipsy, ganun lang kasimple gumawa ng seafood boil. Pwede ito sa araw-araw nating ulam or yung isa-serve natin sa mga handaan. Ayan no, wow, nakatatakam talaga. Uy, napakabango na naman mga katipsy. Luto na tong seafood boil natin. Tara, kain tayo. Luto na ang ating seafood dish today. Seafood boil. Ayan, kasi pinakuloan natin yung seafood boil. Kasi lagi tayo nagbababoy, lagi tayo nagmi-meat. So, para maiba naman,
Meat pa rin naman to. Siyempre, seafood meat. Pero, para may iba naman. Seafood pa rin tayo. Sana agad. Talaga. Tara. Yeah. Sa lamang dagat naman tayo ngayon. Simple lang ito nilagyan natin mga katipsip. Madali nyo mabili. May crabs. Crabs na tayo dyan agad. Blue crab to. Nag-gloves kasi lapangan blues yeah. to. Ako, kamayin ko lang talaga yung mga katipsip. May hipon, may blue crab, tapos may clams kasi wala tayong nabiling tahong eh. Nilinis ko na tong blue crab na to kaya diretso kain na to. Ayan! Masarap din. Yung meat to. Sarap niya. Tapos lagay mo sa kanin. Siyempre kinakanin natin yan, Pinoy eh. Kaya nga. Baka magkakamay nga din ang yan. Uy, sarap ng sauce ah. Wala muna tayong pansinan mga katipsi kasi medyo mahirap kainin to eh. Ito pala ang food na snab food, pladitang food. Wow. Sarap ng sauce. Kompleto kasi yung seasoning na nalagay natin kaya panalo. Sabaw nga, ulam na yan. Sabaw pa lang yan, ulam na. Ang ano sa kanin. Tapos usually ang nilalagay talaga dito, baby potato or small potato. Ang nilagay natin, ito. Yun yan. Hindi. Sweet potato. Sweet potato. Kamote mga katipsi kasi marami sa atin sa Pinas to. Pwede din yung ilagay sa seafood boil. Yeah. Ayan o. Sama mo yung balat, tapos balatan mo na lang. Ayan, tapos diretso kain na. Sarap pwede na. ka na magkanin. Yun ang pinakaparanghan. Yup! Namis yung kamote. Tato sa kape. Ito na ko gusto ko kamote. Mas kaninan mo rin. Ito ang paborito ko dyan. May Yan. ang hipon. Dilinis ko ito mga, tinanggal ko yung glands niya. Ito hindi kailangan ng kanin. Ay, kahit di ka na magkanin, okay lang kasi meron ka ng kamote, meron ka pang corn. Mais. Ano? Sweet corn pa ito. Tamis oh. Ako gusto kong corn eh. Tapos, etong sauce natin dyan yan ang masarap dyan. Kasi may butter to may. Binaglag. Kasi meron itong butter na margarine. Actually, yung lagay ko dito margarine. Pero yung iba butter nilalagay nila. So, either naman. Kasi yun yung available eh. Sarap. Ang sarap ng mais. Sarap naman. Sweet. Ang sarap ng sauce natin. Hindi maalat. Hindi masyado maanghang. Kasi may paprika to. Tsaka kainin. Lagyan ko rin ng chili powder. Sarap na ha? Champion! Ito na paborito ko dun eh. Ganda na kahipon. Mabilisan naman gumawa ng mga tipsy. Lahat yan paborito ko. Ng seafood boil. Piling ko nga birthday ko ah. Diyan lahat eh. Yung, may nabibili kasing cajun powder yung diretso na. Pero minsan hindi kasi kompleto yun eh. Meron tulad yung Old Bay. Yung Old Bay ano lang yun. Usually salt, paprika, pepper. Tatlo lang. Ano pa dapat nandun? Iba rin eh. Meron din onion powder, garlic powder. May oregano. Ito, nilagyan ko rin ng oregano. Alam, medyo masarap. Ito ang the best na ulam, lalo sa handaan sa mga mukbang, no? Mais lang, okay na ako. Kahit anong seafood mga katipsi, pwede nyo lagay. Huwag nyo lagyan ng isda, siyempre madudurog yung pag inalo nyo. Meron pa din kanina yung king crab. Yung mga shell. Yeah, yung mga shell. Tahong. Wala kasing tahong eh, kaya nilagyan natin yung clam. May clam nga pala dyan, teka. Kaso naghihiwalay kasi siya doon sa shell eh. Ano? No? Okay, masarap yun. Sarap. May inggit na naman si Rachel. Mahilig din sa seafood yun. Sarap. Pwede nyo subukan mga katipsi. Halos lahat naman ang nilagay natin, may rekado na bibili naman sa grocery store. Meron ako mga nilagay na iba dun sa ginawa nating cajun. Yung cajun kasi depende sa'yo kung anong gusto mo dun eh. Pero ang pinaka talaga sa cajun is yung paprika at yung cayenne. Mukhang na-snap ko yung yung kanin ha. Masarap ng kamote naman oh. Sarap ng kamote. Di pa natitira ang kamote. Ay, hindi pa natikman. Sarap Tirahin ito. ko mamaya. Kamote yung kulay orange. Ano? Mas masarap pala ito kaysa sa potato. Siyempre. Ito lagay nyo mga katipsi. Mas mura pa. Kasi walang baby potato. Ito yung alternative ko. Sarap din. Ay, nako. Ay, nako. Sinisipon na ako. Kahit napakuluan na natin, hindi naman wala yung flavor ng ano. Naku, bot! Sayang, bot! Oo nga, mausang ng tribute to. Oo, naku, bot! Pasok sa tribute eh. Eh, may sausage din pala tayo dyan. Ito. Sasabihin niya, bakit ngayon niya niluto? Mga tipsi yun. Chicken sausage to. Pwede namang pork. Nasa sa inyo na yan. Pati itong clam oh. Sarap ng clam. Tikman ko tong highly recommended by Tata. Sarap. Kamote. Mahilig din ako sa kamote.
Sarap Ha? Alimango natin dyan. Ay, ano lang ba ito? Blue crab lang pala ito, hindi alimango. May alimango ako nakita doon, laki, mahal lang eh. Tsaka yung king crab. Pero susunod pag gumawa tayo nito uli, in the future, yung mga medyo mahal na lalagay na. Pero karamihan kasi sa kanila doon parang luto na eh. Ay, luto na nga. Ayoko yun. Luto na Luto nga. ko yung medyo gumagalaw-galaw pa. Itong blue crab, buhay pa ito kanina mga tips. Napapatayin mo. Hindi ko na pinakita sa camera. Yan. Ako, Fresh na fresh. wow, ang sikmura ako nito. Wala ka namang allergy sa... Supposed to be. May allergy pa yan ha, sa hipon ha. Tinang tumitila pa. Mamaya na ako magsasacrifice. Mamaya nang reklamo. Initial food din ako pwede. Pero, matigas ulo ko. Pero mamaya, dadaing na naman ako nito. Dapat pala tinumihan ko yung hipon. Nakala ko madami din nakuha ko eh. Para ko lang may Ang labo kasi ng plastic. Pero ayos lang, tayo dalawa lang naman eh. Saka madami yung ano. Tapos siya. Tayo dalawa nga lang, mukhang na itong dami-dami nito, mukhang matitira natin to. Masarap yung sausage mo. Chicken sausage. Makalat lang itong pagkain na ito. Oo, nakalat talaga to. Gusto ko talaga dito, halo yung tahong. Gusto ko yung tahong eh. Pero wala dun eh. Ubusan sila. Ano natin, pwede naman ditirahin itong ano. Yung clam. Habang Parang sauce? pareho lang rin naman ang tulya sa ano, Oo. sa tahong. Ay pagkaparehong lasa, pero para sa mas malasa kasi yung ano eh. Tahong. Ayun ko, mas malasa lang sa akin kasi medyo may taba kasi yung tahong. Diba yung kulay Oh, yeah? orange niya? Ito kasi wala nang taba yan eh. Yung tulya eh. Habang kumakain tayo dito, may tanong ako sa'yo. Pero kasi ako napapanood yun sa... Kasi ano kayo, updated ko sa mga Chismis. current events sa Chismis eh. Ano masasabi mo dun sa trending ngayon kay Joey De Leon? Hindi, sa akin din kasi opinion dyan. Para sa akin ha, Si Joey De Leon. knowing na it's showtime ako. It's showtime Oh, time ayan. ako, fanatic. Naman kasi siyempre may TFC ako kaya sila ang it's showtime na napapanood ko. Ay. Pero kung minsan sa YouTube nanonood din ako ng lalo na yung Gimme 5 ng Tito Vic and Joey. Aha. Yung lubid para sa akin, Doon ba yun? yung lubid issue para sa akin, no big deal. Kasi hindi naman sinabi, kasi ang tanong, anong bagay ang ginagamit, nilalagay mo sa leeg. Yan. Siyempre, ang nasagot lang niya out of 5 is necklace. Okay. Ngayon, sabi ni Joey, nakalimutan mong lubid. Lubid, dapat lubid. Aha. Maaaring may double meaning para sa tao yon na mga naghahanap lang ng issue. Kasi kung anuhin mo, kasi it's a live show. So, dapat yung mga ganon hindi na nilelet go na lang sana yung mga ganon kasi live yun eh. Hindi na yung may iwasan, nasabi na eh. Diba? Pero sabi niya lang, ano nilalagay sa leeg. Walang sinabi kung kaninong leeg. Pero hindi sinabi na kasi nga naman talaga, lubid naman talaga, pwedeng gamitin sa leeg ng mga hayop. Yeah. Panghuli ka tulad ng kalabaw, anything, di ba? So, Walang sinabi na sa leeg ng tao. well, Sabi lang sinabi leeg. tao. So, ang in-expect ng mga nagsasabing mali yun, sinabi ni Joey, sila yung nag-isip na para sa leeg Yeah, ng tao. katulad nung icing ni, yung icing issue ni Vice at saka ni Ayon. Ang ano kasi dyan, natitira yung MTRCB na yung lala nga. It's ang kasing lubid issue. Humingi kasi agad, the next day, nag-apologize si Joey. Ang management. Ganon din, nag-apologize yung nagmura si Wally. Okay. Ang gusto nila, ang mangyari, mag-apologize din si Vice at si Ayon Kaso ayaw nila. sa ginawa nila. Kasi nga, ang pinaninindigan nila, wala silang mali sa ginawa nila. Anong i-apologize nila? Okay. Bakit sila mag-apologize? Eh di Okay. parang inaccept nila na mali sila sa ginawa nila. Eh ginanon lang naman talaga ni Ayon, no? Ginanon. Para sa akin, ma. Ang mali doon in slow motion. Okay. Kaya parang pangit tingnan. Pero may mga taong nagsasabi na mali yung ginawa nila. May mga nagsasabi rin na hindi naman mali. Hindi naman sinabing hindi mali. Kung yung sabi nila, parang walang issue. Yung marami rin naman ang nagsasabing anong issue doon Okay. sa... Pero may mga nagsasabi nga na may issue doon. Oh, yung mga Yeah. yung mga gustong gumawa ng issue. Since nasa mainstream, ito opinion ko lang Since nasa mainstream sila, iba-iba yung opinion ng tao na nanonood, di ba? So dapat sila mag-apologize dun sa na-offend nila. Kahit hindi nila na i-offend sila. It's their responsibility kasi nasa mainstream sila. Yun ang yung opinion ko doon. Hindi ka naman nag-apologize dahil mo na ginawa yan eh. Nag-apologize ka lang kung may nasaktan ka na hindi mo sinasadya.
Kasi nasa mainstream ka, di ba? There's nothing wrong with it, di ba? Magpasensya na kayo. Kung na-offend ko kayo, hindi yun ang intention ko. Di ba? Yun lang naman sa akin. So, siguro ego na lang kung hindi ka mag-apologize. Parang pinaglalaban mo na lang kasi siguro yun. Ikaw yung tama. Oo, siguro, nandun tayo. Tama ka nga. Pero, nasa mainstream ka nga. Hati-hati ang opinion ng tao na nanonood sa'yo. Meron kang obligasyon, di ba? Na pakinggan din yung damdamin ng iba. Na na-offend. Diba? Kahit hindi mo sinasadya. Yun ang problema talaga sa mainstream. Iba-iba kasi. Ang sabi nila, yung mga bata daw. Yeah. Kaya hindi mga bata yung ano. Totoo yun. Pero may mga magulang na sinabi nila na nakaka-offend yun. Meron din nagsabi na hindi. Diba? Mag-apologize ka. Problema dun eh. Magsasorry ka lang naman eh. Kahit hindi mo naman mean eh. Diba? Minsan kasi, nakagawa tayo ng mali na hindi natin sinasadya. Diba? Para sa'yo, hindi mali yun. Pero para sa iba, mali yun. Diba? Ayun lang. Kasi, kung wala ka sa mainstream, huwag ka na mag-apologize kasi, halimbawa, nasa YouTube ka lang. Yeah? Ang audience na target mo is yung audience na kapareho mo, kaya nga social media eh. Di ba? Parehas tayo ng gusto, parehas tayo ng interest. So kahit mag-icing ako dyan, hindi ka ma-offend kasi audience kita eh. Ibig sabihin, trip mo yung trip ko. Hindi mo kailangan mag-apologize doon. Kahit may magsabi pa sa'yo na, kung ayaw mo, di umalis ka. Yun lang naman yun, di ba? Kasi nasa YouTube ka, pero nasa mainstream ka. At yung audience mo, hati-hati, iba-iba. Kaya ikaw, Vice, mag-apologize ka na. Oo. Gusto mo. Kasi naman sa mainstream ka, pwedeng may na-offend ka, Gusto diba? mo talaga. Dapat dinagdagan mo to eh. Ang tamis naman. Hindi, may ligaw talaga sa corn. Ayun lang naman mga tips eh. Napag-usapan lang natin yung mga current events kasi updated din si Mama. Hindi. So kahit na showtime ka talaga, para sa'yo, okay, wala namang mali sa ginawa ni Joey De Leon. Hindi, para sa akin, wala. Hindi big deal. Yeah. Pero nag-apologize siya kasi nga, siguro alam niya na Hindi yung mga siya. na-offend. Ang management ang nag-apologize. Hindi si Joey. Yeah. Kaya para kay Joey, wala rin siyang ginawang mali. Okay. Diba? Pero kung may mga tao na feeling nila na-offend, para sa akin, ano ba ito mag-apologize ka? Siyempre, part ng trabaho mo yun. Pwede ka magkamali, pwede ka may ma-offend. Si Wally kasi, kaya siya nag-apologize mismo. Dahil siya ang nagmura. Yeah. Maling-mali naman talaga yun. Yeah, pwede mo naman kasi ang purpose naman kasi ng apology, halimbawa, nag-aksidente ka nakamura sa mainstream. Ano bang reason kung bakit mo kailangan mag-apology? Kasi baka may mga batang nanonood, akala nila tama yung ginawa mo. Pag nag-apologize ka, at napanood din ng bata yun, alam ng bata na, ay, mali pala yun kasi nag-sorry siya eh. Di ba? Yun lang naman yung purpose dun eh. Di mag-sorry ka. Ayun lang. Tama. Ayun lang naman mga tips eh. Enjoy kayo kahit dalawa lang kami ni Mama. Shoutout nga pala kay Jonathan, yung house supervisor namin. Okay. Pero Jake ang palayo niya. Kaya Jake, ito na! Shoutout ka na! Sir Jake, shoutout po. Salamat po sa panonood nyo. At saka yung nakita natin kanina. Ay, si Yoyong. Si Sir Yoyong. Sir Ah! Yoyong, shoutout po. Kung nanonood kayo, maraming pong salamat. Lagi daw siya nanonood. Ayun lang naman mga tipsy. Hanggang dito lang muna. At sana nagustuhan nyo yung simple nating putahe. Ay, pwede nyo gayahin. Napakadali lang naman. Sa mga hindi pa po nakasubscribe nyo, mag-subscribe na kayo. Tapos i-ring nyo na din yung bell para updated kayo sa food and good vibes natin. Itong Pilipino talaga, may tira ng isa. Akin yan. Tinira mo yan. Kaya buksan natin to at isalud na natin. Ay, buksan pala ito. And always remember, Stay tipsy lang! salud! Hello! People, mabuhay! Ito na naman tayo. Shoutout time! Shoutout kay sa Terona family ng California, Nong Bautista, Cruz and Villa Seran family ng San Ildefonso, Bulacan, Jubar 6799, Josie De Leon, Krisha Claro, happy birthday kay Al 3rd at kay Azel sa October 4 at kay Andy sa October 11. Greetings daw ang pagbati ay galing sa kanilang dad. Aliyah Robio, watching from Oman. Adrian Rosales, Michelle Lagrima, Franklin Batista, Jigs Balon, Lorenzo De La Cruz, Hurricane _TV, Bonifacio family, si Tito Rene, Tita Lydia, Ten, Kai at her husband daw na si Michael Santos, John Cruz ng Las Vegas, Sherwin Trias at sa buong SRB Beta Tau chapter ng Cavite City. Vic Marimiten, Anabel Damian. Shout out daw sa magandang anak na si Erica Nicole Esguera ng Pasig City from her parents. Mabel Hosho, Benj Remando, Irene from Hollister, California. Jeffrey De Los Santos, sa house supervisor namin na si Jake. Hello again. Kay Yoyong. At saka doon sa mga
and BMU. Sila Jessie, si Josie Delgado ba yun? Si Vicky, of course. Sila Celeste, hello. And also kay Alicia, hello, madlang people, mabuhay! Salud!